Realistically speaking, ito po ang komento ko. Parang matagal-tagal yung sanitary landfill. Matagal-tagal din yung waste to energy. Kailangan natin maging realistic. Alright. Ano kaya solution natin in the short run? Mahirap din masyadong umasa na pumayag yung kawayan kasi parang may nabanggit tayo last time na parang hindi sila masyadong madaling kausap tungkol dito. Pero hindi natin may iwasan yung sabi ng batas na bawal magsulot sa bahay at bawal magtapon sa loob ng bahay sa compost pit. Pwede lang compost heap. So nga lang, ang realidad sa Pilipinas ay yung Ecological Waste Management Act. Sabi niya, bawal na itong pagsusunog sa likod ng bahay. Wala tayong magagawa. Kailangan talaga tayong merong garbage collection services. Pero ang reality is, para sa mga maliliit na bayan na katulad natin, basta hindi natin kaya. Ilaki-laki ng pera, kailangan 50 million, 80 million. Tapos ilang taon. So, ibig sabihin, ang ating mga kababayan nagbabiolate ng batas ng tuloy-tuloy. At yan po ang katotohanan. At yan din yung data na nasa Pilipinas tungkol sa compliance natin dito sa Waste Management Act. 50% daw ay hindi sumusunod. Dahil nga, kailangan ng malaking investment mula sa mga bayan para gawin itong sanitary landfill na ito. Napakaraming requirements at matagal gawin. At yung isang alternative na waste to energy ay kailangan din ng participation ng mga investor. Ang dami mga moving parts na kailangan gawin. Kaya hindi siya madaling implement.